It was a release conference, hindi party, so very official. Bandang 12 p.m., isang host ang pumunta sa entablado at inihayag ang simula ng release conference bago niya inimbitahan ang apat na pangunahing tungkulin ng aktibidad ngayon sa entablado. Sila ay sina Guning, ang boss ng Jade Beauty Jewelry, Jo Jenghong, ang general manager ng Jade Beauty Jewelry, Yuzi, ang designer ng Charm, at Sutong Noo, ang spokesperson ng Jade Beauty Jewelry and Charm. Noong una, tinawag ni Guning ang audience bilang boss ng Jade Beauty Jewelry. Ladies and gentlemen, maraming salamat sa pagdalo sa release conference ngayon ng Jade Beauty Jewelry and Charm, sabi ni Guning. Parehong mga high-end na brand ang Jade Beauty Jewelry at Charm, at nagbibigay lang kami ng mga alahas at gown na may mataas na kalidad. Kumpiyansa na ako ang mga designer ng aming Jade Jewelry at gowns ay magiging kilalang masters, pero I can promise right now na ang presyo ng aming mga produkto ay mananatiling pareho. Medyo mapanghikayat ang maikling talumpati ni Guning. Maraming mga produkto ang may masamang kalidad ngayon, kasama na ang mga sikat na brand na iyon. Kung sikat ang designer nito, maaaring mas mataas ang presyo. Hindi makatwiran ang isang presyo ay itinakda ayon sa katanyagan ng produkto. Ang parehong bagay ay napunta sa mga bituin. Kung dalawang mga awit ang kumanta ng parehong kanta sa parehong entablado, mas mataas ang sweldo ng mas sikat. Ang Jade Beauty Jewelry ay nakakaakit ng higit na atensyon, ang mga designer at carver nito ay lalong magiging sikat. Gayunpaman, nangako si Guning na pananatilihin nilang pareho ang mga presyo. Mga ad ng Pub Future. Nagpalakpakan ang audience sa ilalim ng stage. Pagkatapos noon, oras na ng pakikipanayam, at hindi na makapaghintay ng isang segundo ang mga reporter para dito. Reporter. Miss Gu. Inaangkin mo na ipinanganak ka sa isang ordinaryong pamilya. At ginawa mo ang unang balde ng ginto sa pamamagitan ng pagsusugal na bato, ngunit paano mo mapapanatili ang magandang relasyon sa napakaraming dominanteng grupo ng negosyo? Guning. Lahat sila ay mga kaibigan ng aking mga kaibigan, at dumating upang batiin ako para sa kapakanan ng aking mga kaibigan. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng naglaon ng oras para dumalo sa aktibidad ngayon para kay Lolo Tang, nagkita kami dahil sa sugal na bato, at si Master Lei ay matalik na kaibigan ni Lolo Tang. It's my honor na magpakita sila ngayon. Hindi sinabi ni Guning na siya ay may malapit na relasyon sa mga dominanteng grupo ng negosyong iyon. Ngunit ipinaliwanag niya na nagawa niyang imbitahan sila na pumunta rito gamit ang kanyang mga kaibigang coattails. Gayunpaman, mataas pa rin ang tingin ng mga tao kay Guning, dahil hindi madaling gawin iyon. Reporter. Miss Gu, napakabata mo pa, bakit ang galing mong lumaban o kung fu? Guning. Dahil mayroon akong napakahusay at mahigpit na master. Reporter. Maaari mo bang sabihin sa amin kung sino ang iyong Panginoon? Guning. Namatay na siya. Pagkasabi niyan, nagsuot si Guning ng malungkot na ekspresyon. Mga ad ng Pub Future. Nang makita iyon, agad na humingi ng tawad ang reporter. Ikinalulungkot kong marinig. Ang Enyo Bureau Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Ayos lang, sabi ni Guning. Pagkatapos, nagpatuloy ang panayam. Hindi lang si Guning, kundi sina Jo Jenghong, Sutong Noo at Yuzi ay na-interview rin. Reporter. Mr. Jo, maaari mo bang sabihin sa amin kung paano mo nakilala si Miss Go, at bakit mo naisip ang magtrabaho para sa kanya? Jo Jenghong. Nakilala ko si Miss Gu sa kalye ng sugal na bato. Ako ay isang negosyante ng alahas, ngunit ako ay nakulong ng isang kaaway sa negosyo at nabangkarote. Si Miss Gu ang tumulong sa akin at kinuha pa ako bilang manager ng kanyang jewelry store. Palagi kong nararamdaman na napakaswerte kung nakatrabaho si Miss Gu, at gusto kong pasalamatan si Miss Gu sa kanyang pagpapahalaga. Pagkatapos ng tanghali, yumuko si Jo Jenghong kay Guning. Hindi siya pinigilan ni Guning at tinanggap ito ng nakangiti. Kinuha kita dahil magaling kang manager. Napaka-praktikal ng tugon ni Guning, at ito rin ay pag-aproba ni Jo Jenghong.
Nang marinig ang sinabi ni Zhou Zhenghong, lalo pang hinangaan ng audience si Guning, dahil hindi lang mabait at mapagbigay si Guning, ngunit mahusay din sa pagpili ng tamang tao. Ang isang matagumpay na tao ay kailangang magkaroon ng makahanap ng mga tamang kasosyo. Si Su Tongnuo ang susunod na kinapanayam ng mga mamamahayag. Reporter: Miss Su, nabalitaan namin na matagal ka nang na-shoutout sa entertainment industry, at bumalik ka pagkatapos ng 1 taon lang. Maaari mo bang sabihin sa amin kung paano mo nagawa iyon? Su Tongnuo: Sa palagay ko ay tumugon na ang Feiteng Entertainment sa katotohanang na-shoutout ako sa industriyang ito. Karaniwan na sa entertainment industry na ang isang aktor ay nagtatapos ng kontrata sa isang kumpanya. Bagamat pinaalis siya ng Feiteng Entertainment sa industriya ng entertainment noon, walang intensyon si Su Tongnuo na atakihin sila ngayon, na walang may dudulot na mabuti sa kanyang karera. Su Tongnuo: Ako ay nilagdaan ng Fenghua Entertainment ngayon, at sa tingin ko ang Fenghua ay isang mahusay na kumpanya na may magandang kinabukasan, na siyang dahilan kung bakit pinili kong magtrabaho para dito. Si Su Tongnuo ay mas sikat ngayon kaysa dati. Bagamat wala pa siyang maraming sikat na obra, nakakuha na siya ng maraming atensyon mula sa publiko. Hanggat siya ay gumagawa ng mabuti, siya ay magiging isang pangalan ng sambahayan sa madaling panahon. Bilang karagdagan, si Guning ang kanyang boss ngayon, kaya magiging madali para sa kanya na gawin iyon. Maraming reporters din ang nagkaroon ng magandang impression sa Fenghua Entertainment na isang bagong tatag na entertainment company. Bagamat hindi pa ito opisyal na naitatag, maraming tao ang nakarinig ng pangalan nito. Sa alitan ni Li Jiayo, ganap na nakontrol ito ng Fenghua Entertainment, habang nanatiling tahimik ang Feiteng Entertainment. Sa katunayan, ang Feiteng Entertainment ay may suporta ng isang tao sa gobyerno, ngunit natalo pa rin ng Fenghua Entertainment. Bukod dito, ang pinakamahusay na aktres, si Fang Tang, at ang pinakamahusay na aktor, si Luo Yish ay sumusuporta din sa Fenghua Entertainment. Kung ganoon, ang Fenghua Entertainment ay kailangang maging lubhang maimpluwensya. Siyempre, hinukay ni Li Jiayo ang libingan para sa kanyang sarili. Matapos tanggalin ng Feiteng Entertainment si Li Jiayo at ang kanyang ahente na si Tung Zin, wala nang mga posisyon para sa kanila sa entertainment industry, dahil ang ibang mga entertainment company ay hindi nang ahas na kunin sila. Sa makatuwid, maibebenta lamang ni Li Jiayo ang kanyang katawan para sa pera. Nasanay na siya sa marangyang buhay, at hindi siya mabubuhay ng walang luho. Anyway, ang mga mayayamang lalaking iyon ay walang pakialam na makipaglaro sa kanya, at iningatan pa siya bilang kanilang may bahay. Mas kaunti ang kinikita ni Li Jiayo ngayon, ngunit kaya pa rin niyang bumili ng mamahaling apartment at mga luho. Si Tung Zin naman ay lumipat sa ibang bansa. Reporter: Ikaw ang nangungunang papel sa Infinite Horror sa direksyon ni Luzon sa pagkakataong ito. Sinasabing inis ni Direk Lu ang isang mahalagang tao at na-shoutout sa loob ng ilang taon. Hindi ka ba natatakot na hindi ipalabas sa mga sinehan ang kanyang pelikula? Ang mga nakakaalam na si Guning ay boss din ng Fenghua Entertainment ay hindi inisip na ito ay posible, dahil walang nang ahas na kumilos laban kay Guning ngayon. Hindi alam ng reporter na kay Guning din ang Fenghua Entertainment, kung hindi ay hindi niya itatanong ang tanong na iyon. Si Guning ay may isang malakas na network ngayon, at kaya, syempre, ang pelikula ay ipapalabas sa mga sinehan hanggat gusto niya. Mga ad ng Pub Future. Kahit sino pa ang taong nagpasare kay Luzon sa entertainment industry, hindi siya papayag na inisin ang napakaraming importanteng tao dahil lang sa isang direktor. Su Tongnuo: Walang ginawang masama si Direk Lu, at sa tingin ko kasalanan ng taong nagpaalis kay Direk Lu sa industriyang ito. Nang marinig iyon, huminga ng malalim ang lahat. Bagamat tama, talagang matapang si Su Tongnuo na sabihin iyon ng malakas. Hindi ba siya natakot na parusahan siya ng taong iyon? Reporter: Hindi ka ba natatakot na pati ang tao ay ikulong ka? Su Tongnuo: Naniniwala ako na mapoprotektahan ng Fenghua Entertainment ang mga tauhan nito. Sa madaling salita,
hindi papayagan ng Fenghua Entertainment ang sinuman na ikulong siya. Reporter. Lubos kang kumpiyansa na mapoprotektahan ng Fenghua Entertainment ang mga tauhan nito. Hindi ba ito nangangahulugan na mayroong isang malakas na suporta sa likod ng Fenghua? Sutong noo. Paumanhin. Wala akong ideya. Dahil sinabi niya iyon, hindi na nagpumilit ang mga reporter at bumaling upang interviewin si Yuzi, na wala pang kasikatan. Bagamat hindi sikat si Yuzi, malaki ang ginampanan niya sa release conference ngayon kaya kinailangan siyang kapanayaman ng mga reporter na iyon. Kinabahan si Yuzi, dahil ito ang unang pagkakataon na nakapanayam siya ng napakaraming reporter sa harap ng napakaraming tao. Reporter. Miss Yu, paano ka nagkaroon ng pagkakataong sumali sa kumpanya ni Miss Gu? Yuzi. Bueno, nagpatakbo ako ng isang tindahan ng gown sa simula, ngunit hindi ito masyadong kumikita, at kaya ko lang mabuhay. Kahit na mahal ko ang aking mga disenyo, ang mga customer ay may iba't ibang opinyon. Dinala ng isa sa aking mga kaibigan si Miss Gu upang tingnan ang aking tindahan. Doon ko nakilala si Miss Gu. I felt quite honored na na-appreciate ni Miss Gu ang mga designs ko at kinuha pa niya ako bilang manager at designer ng Charm. At the same time, ako pa rin ang founder ng Charm. Reporter. Mukhang napaka-considerate ni Miss Gu at hindi niya ipinagkait ang mga benepisyo mo. Miss Yu, ibig sabihin may hawak ka ring shares ng Charm. Yuzi. Oo. Si Miss Gu ay isang napaka-mapagbigay na boss, ngunit hindi ko masasabi sa iyo ang partikular na numero. Mga ad ng Pub Future. Dahil ayaw sabihin ni Yuzi sa kanila, hindi na nagtanong pa ang mga reporter. Hindi sila entertainment reporter o paparazzi na gagawin ang lahat para sa chismis. Reporter. Miss Yu, may tiwala ka na ba kay Charm? Yuzi. Oo naman. Malaki ang tiwala ko ngayon. Reporter. Magaling. Inaasahan din naming makita ang iyong mga disenyo, Miss Yu. Sa wakas ay natapos na ang panayam, at bumalik sila sa kanilang mga upuan. Magsisimula na rin ang runway show. Habang tumutugtog ang musika, lumabas ang unang modelo. Nakasuot siya ng creamy white strapless dress na may manipis na pleats sa laylayan na kumakaway sa bawat yapak niya. Para siyang diwata na humahakbang sa mga alon sa ilalim ng madilim na madilaw na liwanag. Sundan ang lahi ng sangkap na ito pabalik sa bukang liwayway ng Nove Euro LSN. May isang creamy white jade pendant sa hugis ng mga pakpak na nakasabit sa ilalim ng kanyang leeg. Ito ay ang medium high-level glutinous rice type jade. Ang pares ng hikaw na suot niya ay gawa rin sa glutinous rice type jade na hugis pakpak. Ang bracelet sa kanyang kanang palso ay may nakaukit na magagandang pattern. Nakatitig ang audience sa malaking screen sa likod ng stage, kaya kitang-kita nila ang jade jewelry. Nagliwanag ang mga mata ng mga tao nang lumitaw ang unang modelo. Ang modelong ito ay kasing dalisay ng isang diwata. Maraming tao ang nag-uusap tungkol sa gown at jade na alahas sa ilalim ng stage. Ang pangalawang modelo ay lumabas na nakasuot ng haba ng sahig, sapphire blue na damit na may mahabang tren na nakaladkad sa lupa. Ang baywang ay lubhang manipis, at ito ay nakabalangkas na may pilak puting mga pattern. Ang modelo ay mukhang eleganteng asul at puting porselana ng dumaan. Ang modelong ito ay nakasuot ng isang set ng violet jade na alahas upang ipakita ang gilas. Lumabas ang pangatlong modelo na naka-purple gown na may mahabang fishtail train. Ang gown ay kumikinang sa liwanag, dahil ang tela ay sobrang makinis na seda, na nagpapatingkad sa kaakit-akit na hugis ng katawan ng modelo. Mukha siyang noblewoman. Ang modelong ito ay nakasuot ng set ng jade na alahas ng uri ng salamin, na kahit sa Maharlika. Ang bawat modelo ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa madla. Ang mga gown ng Charm at jade jewelry ng Jade Beauty Jewelry ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga mayayamang babae sa audience. Nagpakita si Guning ng ika-10 ng Setyembre ng jade jewelry na may iba pang uri sa runway show ngayon, kabilang ang glutinous rice, violet, blood red, the king's green, fulusho at iba pa. Wow,
Hindi ko nakita ang mga set ng jade na alahas sa tindahan noon. 2 set lang ang binili ko, at ngayon gusto ko pa. Ang red set ay lalong maganda. Gusto ko yung green set. Parang isang bagay na isinusuot ng Maharlika. Ito ay. Ang green set ay gawa sa King's Green, na siyang pinakamahal na jade type. Nako, ang King's Green. Hindi katakataka na mayroon itong hangin ng Maharlika. Napakaganda rin ng mga gown ni Charm. Hindi na ako makapaghintay na mag-book ng ilan sa kanila. Eksakto. Sa tingin ko ang mga gown ay tumutugma sa jade na alahas. Bagaman maraming tao ang gusto lang ng mga internasyonal na tatak, sa tingin ko ang disenyo at kalidad ng isang brand ay mas mahalaga kaysa sa katanyagan nito. Sumasang-ayon ako. Wala akong pakialam kung sikat ang brand o hindi. Sinusuot ko lang ang kahit anong gusto ko. Sa kabuuan, ang mga alahas at gown ng jade ay mga luho, hindi mga pangangailangan, kaya kakaunting tao lamang ang kayang bumili nito. Hindi naman nagtagal ang runway show, at natapos na ito pagkatapos lamang ng 20 minuto, na natapos na rin ang release conference. Tapos na ang release conference, pero may handaan pa rin pagkatapos noon. Lumipat ang mga bisita sa bulwagan ng banquet at ang ilan ay umalis muna. Halos 1:00 na ng hapon, at medyo huli na sa tanghalian. Nang makaupo na ang mga bisita, inilagay ang mga pinggan sa mga mesa sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ng handaan, sunod-sunod na umalis ang mga bisita. Mga ad ng Pub Future. Sina Guning at Leng Xiaoteng ay inakay sina Master Tang at Master Lei papunta sa kanilang mga sasakyan, pagkatapos ay bumalik upang salubungin ang kanilang mga kaibigan. Boss, alam kong napakahusay mo, ngunit ang ginawa mo ngayon ay namangha pa rin sa akin, sabi ni Panziro sa sobrang pananabik, na nakatingin ng diretso kay Guning. Binigyan siya ni Leng Xiaoteng ng malamig na sulyap, at agad na kumalma si Panziro. Saksihan ang simula ng salaysay na ito, streaming mula sa Nove Euro LSN. Ang iba ay pinuri rin si Guning ng may paghanga. Miss Gu, hindi ka talaga makapaniwala. Miss Gu, gusto ko ang mga charm gown. Kailan ito magbubukas para sa pagpapasadya? Pwede ba akong mag-book ng 2 set? Sabi nitong Jayaw. Hindi niya ba nibiro si Guning, nagustuhan niya talaga ang mga gown ni Charm. Pwede din ba akong mag-book ng set? Nagmamadaling tanong ni Zuyu Anzan. Ngumiti si Guning. Ang punong tindahan ng Charm ay matatagpuan sa No. 2-36, second floor, Zone B, Fengshan Shopping Mall. Naunawaan ni Guning na tinalikuran na nitong Jayaw ang ideya na gusto niyang nakawin si Leng Xiaoteng, kaya hindi naisip ni Guning na makipagkaibigan sa kanya. Sinamantala ni Tang Xinru ang pagkakataong ito at sumali sa kanilang talakayan sa sandaling ito. Miss Gu, ikinagalak kitang makilala. Ang pangalan ko ay Tang Xinru, at kakabasa ko lang ng maraming balita tungkol sa iyo. Nakakaloka. Hayaan mo ang isang batang babae sa iyong edad, kahit na hindi namin maabot ang kalahati ng iyong nagawa. Bagamat pinupuri ni Tang Xinru si Guning, hindi niya sinasadyang pasayahin siya, dahil hindi ito mag-iiwan ng magandang impresyon sa kanya. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala ni Guning si Tang Xinru, kaya magalang niya itong tinatreto. Salamat, sabi ni Guning. Gusto ko rin mag-book ng set ng gowns from Charm, gusto ko ang 5th set. Sabi ni Tang Xinru. You're welcome in our store, nakangiting sabi ni Guning. Boss, may free time ka ba ngayon? Tanong ni Panziro. Ako ay humihingi ng paumanhin. Masyado akong abala ngayon, sabi ni Guning. Alam niyang gustong-gusto niya si Panziro na magsaya kasama niya at ng kanyang mga kaibigan. Sige, ayos lang, sabi ni Panziro. Mga ad ng Pub Future. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis na ang iba, at tanging sina Leng Xiaoteng, Guning, Guman, Cao Wenxin, Xu Jinchen at Zinbei lamang ang naiwan sa bulwagan. Ipinatong ni Cao Wenxin ang isang braso sa balikat ni Guning, at sinabing, Ningning, dahil sa koneksyon ng ating pamilya, hindi mo ba dapat ako padalhan ng isang set ng gown bilang regalo?
Maaari kang magkaroon ng maraming set hanggat gusto mo. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Guning. Haha, ang galing. Si Cao Wenshin ay lubos na nasisiyahan. Kung hindi ka abala ngayon, bakit wala kang afternoon tea sa aking lugar? Inimbitahan ni Guning ang kanyang mga kaibigan sa kanyang bahay. Natapos na ang release conference, at si Zhou Zhenghong ang mamamahala sa iba. Gumawa lang siya ng dahilan para tanggapin ang imbitasyon ni Pan Zero kanina. Hindi dahil sa ayaw niyang makisama sa kanila, kundi dahil kailangan niyang tretuhin ng maayos ang mga kaibigan niya ngayon. Bakit hindi? Si Cao Wenshin ang unang sumang-ayon. Bakit ka excited? Ang aming mga bahay ay konektado, sabi ni Guning. Si Cao Wenshin ay natigilan sandali, pagkatapos ay napagtanto na ito ay totoo. Pagkatapos, pumunta ang isang grupo sa kanilang mga sasakyan. Gayunpaman, nang si Guning ay lumakad papalapit sa kanyang sasakyan, isang larawan ang biglang kumislap sa kanyang mga mata. Sa larawan, ang kotse ni Tang Haifeng ay natambos sa isang lagusan, at ito ay sumabog kaagad. Natakot si Guning, ngunit ginawa niya ang lahat para huminahon. Bigla kong naalala na kailangan kong harapin ang isang emergency ngayon. Maaari kang umalis bago ako, at sasama sa akin si Xiao Teng. Go Yi, Qiaoya, pakibalik ang aking ina. Oo naman, sabi ni Gao Yi at Qiaoya. Hindi na nagtanong pa ang iba dahil emergency. Gayunpaman, napansin ni na Xu Jinchen, si Ming at Jinbei ang hindi pangkaraniwang reaksyon ni Guning, at nakaramdam sila ng pag-aalala para sa kanya. Gayunpaman, nang maisip nila ang pambihirang kakayahan ni Leng Xiaoteng at Guning, alam nilang magiging maayos sila. Pagkatapos nito, sumakay si Guning sa kanyang sasakyan nang walang pagkaantala. Si Leng Xiaoteng ay nakatayo sa malapit kay Guning, kaya napansin niya ang gulat nito. Alam niya na dapat itong maging seryoso, at sinundan siya, na sumakay sa kotse. Sa bahay ng pamilyang Tang. Mayroon akong premonition na ang aking lolo ay nasa malaking panganib. Sabi ni Guning nang nasa sasakyan na sila. Nang marinig iyon, pinaandar ni Leng Xiaoteng ang kotse at nagmaneho papunta sa bahay ng pamilya Tang. Si Guning, kasabay nito, ay tinawag si Tang Haifeng. Gayunpaman, abala ang linya, kaya nabigo si Guning na makipag-ugnayan kay Tang Haifeng. Nababalisa si Guning, dahil si Tang Haifeng ay mamamatay kapag sumabog ang sasakyan. Kahit gaano pa kalaki ang kapangyarihan niya, wala itong silbi. Sa sandaling ito, hindi alam ni Leng Xiaoteng kung ano ang dapat niyang sabihin para aliwin si Guning, kaya tumuon siya sa pagmamaneho ng mabilis hanggat kaya niya. Sa kasamaang palad, maraming trapiko sa mga kalsada, kaya labis na kinabahan si Leng Xiaoteng. Habang nasa daan, paulit-ulit na tinawag ni Guning si Tang Haifeng habang ginagamit niya ang kanyang Jade Eyes para hanapin ang kanyang sasakyan. Abala pa rin ang linya, at hindi napigilan ni Guning ang pagmumura sa taong matagal ng kausap ni Tang Haifeng sa telepono. Pagkatapos nilang magmaneho ng malayo, sa wakas ay nakita ni Guning ang sasakyan ni Tang Haifeng 500 metro ang layo, ngunit hinihintay nilang magberde ang mga traffic light at hindi makagalaw sa gitna ng mga sasakyan. Pagkatapos, nakahanap si Guning ng isang shortcut, ngunit ang kotse ay hindi nakapagmaneho doon. Maaari mong imaneho ang kotse para habulin sila, at sasagasaan ko muna, sabi ni Guning, at tumalon palabas ng kotse bago pa makasagot si Leng Xiaoteng. Dahil nakapagdesisyon na si Guning, hindi siya pipigilan ni Leng Xiaoteng. Sa sandaling bumaba si Guning sa kotse, tumawid siya sa mga lane ng mabilis hanggat kaya niya, at tumakbo sa shortcut na parang kidlat, na ikinagulat ng lahat ng tao sa paligid niya. Nang tinakbuhan niya ang ibang mga driver sa mga kotse, ang mga driver na iyon ay nanginginig na parang isang malamig na hangin ang dumaan. Ang mapanganib na pag-uugali ni Guning ay umani rin ng batikos. Bakit ang bilis niyang tumakbo sa mga lane? Napakadelikado. Mga ad ng pub future. Paano kung nabangga siya ng kotse? Si Guning ay walang oras para pakialaman ang kanilang pagpuna, ngunit determinado siyang abutin si Tang Haifeng. Siya ay napakabilis,
ngunit si Tang Haifeng ay gumagalaw sa isang kotse ng napakabilis, at may distansya din sa pagitan nila. Nabigo si Guning pagkatapos tumakbo ng ilang sandali, at ang sasakyan ni Leng Xiaoteng ay yumandar na sa kanyang gilid, kaya agad siyang sumakay dito, at hinabol sila. Nang umupo si Guning sa kotse, tinawagan niya ulit si Tang Haifeng, ngunit naka-off ang kanyang telepono, marahil dahil nauubusan na ito ng kuryente. Halos magmura si Guning. Hindi nagtagal ay umalis sila sa gitna ng lungsod, at wala nang masyadong trapiko sa mga kalsada ngayon. Nakita ni Guning ang sasakyan ni Tang Haifeng sa hindi kalayuan sa unahan ng papalapit ang lagusan, at napansin din niya ang kakaibang galaw ng sasakyan sa likod ni Tang Haifeng. Ang sasakyan ni Guning ay pumasok sa tunnel at halos maabutan na nila ang sasakyan ni Tang Haifeng. Gayunpaman, ang kotse sa likod ng kotse ni Tang Haifeng ay biglang bumilis, at tila ito ay kakatok pasulong. Napagtanto ni Guning na ang kotse ang dahilan ng malagim na aksidente. Xiaoteng, itabi ang kotse sa harap, sabi ni Guning. Napansin din ni Leng Xiaoteng ang kakaibang galaw ng sasakyan kaya walang pagdadalawang isip na binilisan niya. Gayunpaman, dahil sa layo, si Leng Xiaoteng ay isang segundo mamaya kaysa sa harap na kotse. Kinatok ng kotse sa harap ang kotse ni Tang Haifeng ilang segundo lang bago ito kinatok ng kotse ni Leng Xiaoteng. Ang sasakyan ni Tang Haifeng ay nasa kanang bahagi, at ang sasakyan ay tumama sa kaliwang bahagi nito, dahil ang tangke ng gasolina ay nakalagay sa kaliwa. Direktang kumatok si Leng Xiaoteng mula sa gitna, at pinilit na lumayo ang sasakyan sa sasakyan ni Tang Haifeng. Sa pagkakataong iyon, ang mabigat na pagtama ng sasakyan ni Tang Haifeng ay naibsan ng husto, at ang tangke ng gasolina ay ligtas din, kaya hindi ito sumabog. Gayunpaman, nagdulot pa rin ito ng pinsala, at agad na lumabas si Guning sa kanyang sasakyan at pumunta upang tingnan ang kondisyon ni Tang Haifeng. Namatay na si Tang Haifeng sa likurang upuan. Sugatan din ang driver at ang bodyguard sa front passenger seat, ngunit gising pa rin ang mga ito. Kumatok si Guning sa bintana ng kotse ng driver's seat nang walang tagal. Ibinaba ng driver ang bintana ng kotse, at nagulat nang makita si Guning. Mga ad ng Pub Future. Buksan mo na ang pinto. Nawalan ng malay ang lolo ko, sabi ni Guning. Si Tang Haifeng ay isang may edad ng lalaki, at ang kanyang buhay ay maaaring nasa malaking panganib ngayon. Bagamat nalilito ang driver kung bakit nandoon si Guning, binuksan niya ang pinto ng kotse nang marinig niyang nahimatay si Tang Haifeng. Pumasok si Guning sa loob at tiningnan ang hininga ni Tang Haifeng. Sa kabutihang palad, humihinga pa siya, at gumaan si Guning. Agad niyang inilagay ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa katawan nito at sabay na sinabi sa driver, tawagan ang pulis at ang ambulansya ngayon. Oh, tama, sabay kuha ng driver ng phone niya. Bumaba din si Leng Xiaoteng at pumunta para tingnan ang kalagayan ng driver sa kabilang sasakyan. Malubhang nasugatan ang driver at nahimatay din. Napakalawak ng lagusan na may 3 daanan ng trapiko, at may isang lane na naiwan para madaanan ng mga sasakyan. Maraming sasakyan ang huminto sa paligid nila, ngunit hindi naglakas loob na lumapit. Hindi nagtagal ay nagising si Tang Haifeng matapos matanggap ang mahiwagang kapangyarihan ni Guning. Nang makita si Guning, nagulat siya. Ningning, anong nangyari? Hindi pa alam ni Tang Haifeng kung ano ang nangyari sa kanya. Lolo, may kusa lang na hamampos sa sasakyan mo, at sa tingin ko ito ay isang dirty trick ng ating kalaban. Mangyaring magpanggap na walang malay sa ngayon, at maaari naming gawing gamit ang maruming panlilinlang na ito. Mangyaring huwag buksan ang iyong mga mata hanggat hindi ko sinasabi sa iyo na gawin mo ito, sabi ni Guning na may seryosong mukha. Nang marinig iyon, nagalit si Tang Haifeng, ngunit hindi nagulat, dahil alam niya na ang kanyang kalaban ay aaksyon sa lalong madaling panahon. Oo naman, sabi ni Tang Haifeng. Lumakad si Leng Xiaoteng sa gilid ni Guning, at sinabing, nakatok ang driver sa kotse at nawalan ng malay. Nakita ko ang kanyang mga card at telepono, ngunit hindi ko magagamit ang kanyang telepono nang walang password.
Kinuha ni Guning ang ID card ng driver at tiningnan ito. Ang driver ay pinangalan ng Siang Dongping. Siya ay 43 taong gulang at nagmula sa isang nayon sa paligid ng lungsod B. Ang iba pang mga card ay pangunahin sa kanyang mga bank card. Lolo, pakitingnan po. Kilala mo ba o nakilala mo na ba ang taong ito? Ibinigay ni Guning ang ID card kay Tang Haifeng. Hindi ko alam kung sino siya, sabi ni Tang Haifeng. Sundan ang lahi ng sangkap na ito pabalik sa bukang liwayway ng Nove Euro LSN. Kinuha ni Guning ang kanyang ID card bago niya tinawagan si Kay. Ipapadala ko sa iyo ang isang larawan ng isang ID card kasama ang impormasyon ng isang bank card. Tulungan akong malaman kung ano ang may-ari ng bank card, at ang mga talaan ng pagdadala nito. Gusto ko ring malaman ang mga numero ng telepono ng tao at mga pinakabagong talaan ng tawag kasama ang mga pagkakakilanlan ng kanyang mga kontak. Bagamat dapat na itinago ng driver ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bago niya ginawa ang masamang bagay na ito, itinaguyod siya sa atin ang kanyang background. Nang marinig ang sinabi ni Guning sa telepono, nagulat ang iba at na-curious sila tungkol sa pagkakakilanlan ng taong nakakaalam ng napakaraming sikretong impormasyon. Pagkalipas ng 5 minuto, dumating ang 2 ambulansya. Bagamat nilayo ni Siang Dongping na patayin si Tang Haifeng, ang interogasyon at pangungusap ay magpapatuloy lamang kapag siya ay gising. Nang makitang si Master Tang ay nasa panganib, ang mga medikal na staff ay nakaramdam ng kaba kung sakaling may mangyari sa kanya. Sumunod sa kanya sina Guning at ang bodyguard ni Tang Haifeng, umalis papuntang ospital, habang si Leng Xiaoteng ay naiwan na naghihintay ng pulis. Hindi tinawagan ni Guning si Tang Yunhang hanggang sa siya ay nasa ambulansya. Sinabi niya sa kanya na ilihim ito kay Tang Yunfan sa ngayon, kung sakaling tumakbo si Tang Yunfan upang bisitahin si Tang Haifeng. Tinawagan din ni Guning si Tang Yunrong at sinabi sa kanya ang parehong bagay. Dahil may mga medical staff sa ambulansya, hindi nagpapadala masabi ni Guning sa kanila na maayos si Tang Haifeng. Nang marinig ni Tang Yunhang ang masamang balita, umalis siya sa gusali ng gobyerno at nagmamadaling pumunta sa ospital. Sabay din niyang ibinalita kay Jiang Lahua. Ilang sandali pa ay dumating sa ospital sina Tang Yunrong at Cao Ruowa. Si Tang Weiyong, bilang utak sa likod ng aksidente sa sasakyan na ito, ay nakatanggap din ng balita, dahil nagpadala siya ng isang tao upang sumunod sa likod. Gayunpaman, upang hindi matuklasan, ang tao ay sumunod sa malayo, kaya hindi niya alam ang tiyak na sitwasyon. Mga ad ng pub future. Halimbawa, hindi niya alam na sinadya ng pangatlong sasakyan ang harap ng sasakyan. At hindi ito aksidente. Alam lang niya na si Tang Haifeng ay nahimatay ngunit hindi alam kung si Tang Haifeng ay nasugatan o hindi rin niya nakilala si Guning. Galit na galit si Tang Weiyong na sinira ng ikatlong sasakyan ang kanyang plano. Bagamat nahimatay si Tang Haifeng, wala siyang ideya kung nasugatan siya o hindi. Kung ayos lang si Tang Haifeng, magiging walang saysay ang kanyang plano. Ang pamilya Tang ay hindi pipi, at malalaman nila na ito ay isang pakana. Tiwala si Tang Weiyong na hindi siya ipagkakanulo ni Siang Dongping. Kahit na ipagkanulo siya ni Siang Dongping, hindi ito makakaapekto sa kanya, ngunit kailangan niyang harapin ang katotohanan na ang kanyang plano ay isang kabiguan sa pagkakataong ito. Ang tanging gustong marinig ni Tang Weiyong ngayon ay patay na si Tang Haifeng o malubhang nasugatan. Kung ganoon, kailangang iwan ni Tang Haifeng ang kanyang trabaho sa grupo ng negosyo ng pamilyang Tang. Si Tang Weiyong ay magkakaroon ng mas magandang pagkakataon na pumalit. Dumating ang traffic police pagkaalis ng 2 ambulansya ng halos 2 minuto. Nang malaman ng traffic police na ito ang kotse at driver ni Master Tang, sineseryoso nila ang aksidenteng ito. Hindi sinabi sa kanila ng driver ni Tang Haifeng na ito ay isang pakana bago nagkaroon ng matibay na patunay. Dahil ang mga pulis trapiko ay madi-distress o nanganganib sa impluwensya ng pamilyang Tang. Dahil sa mataas na katayuan sa lipunan ng pamilyang Tang, napakadali para sa kanila na maimpluwensyahan ang resulta. Kung gayon, walang makakaalam ng tunay na resulta.
Bilang karagdagan, hindi sila nagmamadaling malaman ang resulta, kaya hahayaan nila ang mga pulis na gawin ang kanilang trabaho. Isang pulis trapiko ang nagtanong noong una, nagmaneho ba siya ng nasa ilalim ng impluwensya? Hindi, sagot ng driver ni Tang Haifeng. Pagkatapos, sinuri ng traffic police ang driving recorder ng kotse ni Tang Haifeng, at nakitang nagsimulang bumilis ang sasakyan na naging sanhi ng aksidente matapos makapasok sa tunnel. Hindi ito lumipat ng lane, sa halip ay dumiretso ito sa sasakyan ni Tang Haifeng, na kakaiba. Ito ay lubos na posible na ito ay isang pamamaraan. Mga ad ng Pub Future. Sa video, bumilis din ang sasakyan ni Leng Xiaoteng sa likod ng sasakyan na naging sanhi ng aksidente, na napaka-abnormal din. Kaya naman, tinanong ng isang pulis trapiko si Leng Xiaoteng, bakit ka rin bumilis bigla? Mayroon akong malapit na relasyon kay Master Tang, at ginawa ko iyon dahil napansin ko ang mga kakaibang galaw ng sasakyan na naging sanhi ng pagbangga na ito. Kung sakaling sumabog ang sasakyan ni Master Tang, binilisan ko ang takbo para pilitin na lumayo ang sasakyan, sabi ni Leng Xiaoteng. Nang marinig iyon, hinangaan ng lahat ang katapangan ni Leng Xiaoteng, dahil maaari rin itong masaktan sa aksidente. Bukod dito, ang kotseng minamaneho niya ay nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong yuan at ngayon ay nasira na ito. Dahil malapit ang relasyon ni Leng Xiaoteng kay Tang Haifeng, hindi na nagtanong pa ang traffic police. Pagkatapos nito, nagpunta ang pulisya ng trapiko upang suriin ang kotse na naging sanhi ng pag-crash na ito upang makita kung may iba pang mga problema sa seguridad. Napag-alaman nilang sira ang preno nito, na nangangahulugan na ang aksidente sa sasakyan na ito ay maaaring sanhi ng sirang preno. Siyempre, kailangan nilang magsagawa ng isang buong pagsisiyasat sa pag-crash. Sa ospital, kinailangan ni Tang Haifeng na kumuha ng eksaminasyon dahil nagpa siya si Guning na gawin itong maruming panlilinlang sa kanyang sariling gamit. Kasabay nito, hindi nila itinago ang katotohanan na si Tang Haifeng ay nahuli sa isang aksidente sa sasakyan upang lumitaw ang utak sa likod nito. Kung hindi nila alam kung sino ang kanilang kalaban, hindi sila makakaisip ng paraan para harapin siya. Tinamaan ng malakas si Siang Dongping sa likod ng kanyang ulo, kaya wala pa rin siyang malay. Pagkatapos ng medikal na pagsusuri, sinabi ng doktor na maayos na si Tang Haifeng, at malapit na siyang majay-gising. Noong inilipat si Tang Haifeng sa isang silid ng pasyente, dumating si Tang Yunhang. Si Tang Yunhang ay kalihim ng isang komite ng probinsya, at pamilyar ang mga tao sa kanyang mukha sa mga balita. Sa sandaling siya ay nagpakita sa ospital, maraming mga tao ang nakakilala sa kanya at nakaramdam ng matinding pagkabalisa kapag siya ay dumaan, dahil siya ay may malakas na hangin ng kapangyarihan. Ningning, kumusta na ang lolo mo? Nag-aalalang tanong ni Tang Yunhang sabay lakad niya sa silid ng pasyente. Sinabi ng doktor na magaling si lolo, at majay-gising siya sa lalong madaling panahon, sabi ni Guning, ngunit hindi niya sinabi kaagad ang totoo. Hindi nagtagal, dumating sina Tang Yunrong at Cao Ruowa. Nang tanungin nila ang tungkol sa kalagayan ni Tang Haifeng, binigyan sila ni Guning ng parehong sagot. Sa loob ng ilang minuto, dumating na rin si Zhang Lahua. Dahil nandito silang lahat, nagpa siya si Guning na sabihin sa kanila ang totoo ngayon. Secretary Li, Bodyguard Lin, mangyaring magbantay sa pintuan, at huwag hayaang pumasok ang sinumang walang pahintulot ko. Nag-utos si Guning sa bodyguard ni Tang Haifeng at sa sekretarya ni Tang Yunhang. Bagamat wala siya sa posisyon na utusan silang gumawa ng isang bagay para sa kanya, nasa espesyal na sitwasyon sila ngayon. Nag-walk out ang bodyguard ni Tang Haifeng, ngunit ang security guard ni Tang Yunhang ay tumayo, dahil sinunod lang niya ang utos ni Tang Yunhang. Tumanggo si Tang Yunhang sa kanya, at lumabas siya. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa End of Euro Else 1N. Nang wala na silang dalawa at nakasara ang pinto, sinabi ni Guning, "Lolo, pakibuksan ang iyong mga mata ngayon." Nang marinig iyon, iminulat ni Tang Haifeng ang kanyang mga mata kaagad, na ikinagulat ng lahat sa silid. Anong-anong nangyayari dito? Hindi ba sinabi ni Guning sa kanila na wala pa ring malay si Master Tang?
Actually, attempted murder, hindi aksidente. Para malaman kung sino ang utak sa likod nito, kailangang magkunwaring walang malay si Lolo ng ilang araw tulad ng ginagawa ngayon ng tatay ko. Maaari nating ikalat ang balita na nasa panganib si Lolo, at sa palagay ko ay kikilos ang ating kaaway sa loob ng ilang araw, sabi ni Gunning. Nang marinig na ito ay isang tangkang pagpatay, lahat sila ay nabaliw. Ang aming pamilya ay makakatagpo ng problema sa mga susunod na araw, ngunit ito ay kinakailangan para sa amin upang maranasan ito upang maalis ang mas maraming problema, idinagdag ni Gunning. Sa sandaling ito, dumating si Leng Xiaoteng at 2 pulis trapiko sa ospital. Pinuntahan ng driver ni Tang Haifeng ang sasakyan sa pulisya ng trapiko, habang iniwan ni Leng Xiaoteng ang kanyang sasakyan kay He Qiming. Nasira ang sasakyan ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi ito masyadong seryoso, kaya maaari itong ayusin. Hindi man siya nagkukulang sa pera, hindi rin siya mag-aaksaya ng pera. Ang kotse ay nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong yuan, at umabot lamang ng 500,000 yuan upang ayusin ito. Mga ad ng Pub Future. Pagdating nila sa silid ng pasyente, hinarang sila ng bodyguard ni Tang Haifeng. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na ito ay utos ni Gunning, kaya tinanggap niya ito. Nakilala ng 2 pulis trapiko ang sekretarya ni Tang Yunhang, kaya hindi sila nang ahas na suwayan ang utos. Sa silid ng pasyente, tinapos ni Gunning ang talakayan sa iba, at binuksan ang pinto matapos muling ipikit ni Tang Haifeng ang kanyang mga mata at humiga sa kama. Ikinagagalak kitang makita, kalihim Tang at Direktor Cao. Nang makita sina Tang Yunhang at Cao Ruowa, binati sila ng 2 pulis na may malaking paggalang. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkaharap ang 2 importanteng figure. Secretary Tang, pumunta kami dito para malaman ang kalagayan ni Master Tang, sabi ng isang traffic police. Oo naman, sabi ni Tang Yunhang, pagkatapos ay bumaling sa kanyang sekretarya. Puntahan mo ang doktor. Pagkatapos ay hinanap ng kanyang sekretarya ang doktor. Samantala, isang pulis trapiko ang nagulat kay Tang Yunhang sa pagbangga ng sasakyan. Bagamat isa itong tangkang pagpatay, wala silang matibay na patunay upang patunayan ito. Nasira kasi ang preno kaya parang naaksidente. Secretary Tang, sa palagay ko ay maaari lamang tayong maghintay hanggang sa magising ang driver na naging sanhi ng pagkabangga, sabi ng ibang pulis trapiko. Tumanggaw si Tang Yunhang at hindi na nagsalita pa. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang doktor at sinabi sa 2 pulis trapiko ang kalagayan ni Tang Haifeng. Mga ad ng Pub Future. Matapos marinig ang resulta, umalis ang 2 pulis trapiko. Natatakot ako na hindi natin ito mailihim ng matagal, dahil maraming tao ang dumalaw kay tatay. Dapat tayong magayos ng mas maraming gwardya para protektahan ang kaligtasan ng ama kung sakaling may magtangkang patayin si tatay sa ospital, sabi ni Tang Yunhang. Pagkatapos noon, ilang ace bodyguard ang lumapit para bantayan ang pinto. Si Jiang Lehua at Tang Yunrong ay nanatili upang alagaan si Tang Haifeng, at ang iba ay umalis. Pagkatapos ng lahat, maayos na si Tang Haifeng, kaya hindi na kailangang manatili silang lahat. Hindi abala sina Jiang Lehua at Tang Yunrong, kaya nagawa nilang manatili sa ospital para alagaan si Tang Haifeng, ngunit parehong abala sina Cao Ruowa at Tang Yunhang. Sabay na bumalik sina Gunning at Leng Xiaoteng sa Wafu Hills. Habang nasa daan, tinawagan ni Gunning si Tang Yunfan at sinabi sa kanya ang tungkol sa nangyari. Nang marinig ang masamang balita, si Tang Yunfan ay nagulat at nag-alala. Sinabi rin ni Gunning sa kanya ang kanyang plano at pumayag si Tang Yunfan, kaya kailangan niyang patuloy na magpanggap na walang malay. Nang bumalik si Gunning sa kanyang bahay, hindi niya binanggit ang pagbangga ng sasakyan, dahil ligtas na si Tang Haifeng ngayon. Nakipagkwentuhan lang siya at nakipaglaro sa mga kaibigan niya para masaya. Nang halos alas 5 ng hapon ay inimbitahan ni Guman ang mga kaibigan ni Gunning na manatili para sa hapunan, kaya lahat sila ay nanatili. Ang release conference ng Jade Beauty Jewelry and Charm ay agad na iniulat ng media, at nakakuha ito ng maraming atensyon mula sa publiko.
Hindi mabilang na mga gumagamit ng internet ang nag-iwan ng maraming komento tungkol dito. Ang mga nagtatrabaho para kay Guning ay nag-repost din ng mga larawan at video ng release conference sa Weibo. Nang mapanood ng mga tagahanga ni Guning ang kanyang maikling talumpati sa komperensya, lahat sila ay humanga. OMG, Goddess Go, sigurado ka bang 18 ka pa lang? Sa tingin ko siya ay isang talagang matagumpay na negosyante. Goddess Go, naniniwala ako na ang Jade Beauty Jewelry ay magiging sobrang sikat, at ang mga designer nito kasama ang mga carver ay magiging mga household name din. Sikat na ngayon ang Jade Beauty Jewelry. Marami ring haters sa internet. Sa tingin ko masyadong mataas ang tingin ni Guning sa kanyang sarili. Bagamat nakakuha ng kaunting sabigan ang Jade Beauty Jewelry, walang nakakaalam kung maaari itong maging isang high-end na brand. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Eksakto. Nagyayabang lang siya. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang dalawang haters, inatake sila ng mga tagahanga ni Guning. Baliw ka ba? Paano mo malalaman na hindi ito mangyayari? Wala silang maabot, kaya naiinggit sila sa mga nagawa ng iba. 18 pa lang si Goddess Go at nagmamay-ari na siya ng mahigit 100 milyong yuan na kayamanan. Magagawa ba iyon ng sino man sa mga haters na iyon? Maging ang mga internasyonal na grupo ng negosyo, tulad ng Shengxi Group, Jinlin Group at Tanghuang Group, ay may magandang relasyon kay Goddess Go. Naniniwala ako na si Goddess Go ay higit na katangi tangi kaysa sa kanyang mga kapantay. Hindi alam ng maraming user ng internet na dumalo sina Master Tang at Master Lei sa opening ceremony ng jewelry store ni Guning, at lahat sila ay namangha nang malaman nila. Sa kanilang pagtataka, nakilala ni Guning ang napakaraming mahahalagang tao. Hindi lamang ang Shengxi Group, Jinlin Group at Tanghuang Group, ngunit ang mga negosyo ng dalawang nakikitang gang sa bansang ito ay ipinakita rin. Napakalakas ng mga business partner ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Nang mapanood nila ang panayam ng mga reporter kay Guning, lahat sila ay nasa sabik. Nang sabihin ni Zhou Zhenghong ang kanyang kwento, hinangaan nilang lahat si Guning sa kanyang kabaitan. Pagkatapos noon, ang panayam ni Su Tongnuo. Goddess Su, lumalaban. Sinusuportahan kita. Ako rin. Nang marinig nila ang sagot ni Su Tongnuo sa tanong kung bakit isinara si Luzon, may dalawang magkaibang opinyon ang mga gumagamit ng internet. Ang ilan ay sumusuporta at sumang-ayon kay Su Tongnuo sa kanyang sagot. Ang iba, gayunpaman, ay nag-isip na si Su Tongnuo ay masyadong inosente para malaman na ang kapangyarihan ay lampas sa batas sa lipunan ngayon. Bagamat hindi nila alam kung sino ang mahalagang figure na kinaiinisan ni Luzon, tiyak na napakalakas ng tao dahil kaya niyang isara si Luzon, dahil sikat na direktor noon si Luzon. Kasabay nito, ang ilang mga gumagamit ng internet ay naniniwala din na ang Fenghua Entertainment ay maaaring malutas ang problema dahil ang kumpanya ay naglakas loob na pirmahan si Luhan. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yuzi ang tinapanayam. Matapos marinig ang sagot ni Yuzi, maraming gumagamit ng internet ang naging tagahanga ni Guning, dahil talagang isang magandang idolo si Guning sa kanilang mga mata. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euroels 1N platform. Nasa internet ang mga larawan ng mga gown ni Charm, at nagustuhan ito ng karamihan. Kakababa lang nina Lin Tianyo at Zhao Xiaoshuan ng eroplano nang muling maging mainit na paksa sa internet ang Jade Beauty Jewelry and Charm. Habang hinihintay nila ang kanilang mga bagahe, nakatanggap si Zhao Xiaoshuan ng mensahe mula sa kanyang malapit na kaibigang babae. Mga ad ng Pub Future. Kaibigan ni Zhao Xiaoshuan. Xiaoshuan, napanood mo na ba ang video ng release conference ng Jade Beauty Jewelry and Charm? Si Yuzi ang taga-disenyo ng Charm. Link ng website. Ano? Si Yuzi ang designer para kay Charm. Gulat na bulalas ni Zhao Xiaoshuan, at sabay na binuksan ang link ng website. Nang marinig iyon, nagulat din si Lin Tianyo, at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nakita na nila ang mga ad para sa Jade Beauty Jewelry and Charm, at nabalitaan din na kasali si Yuzi sa kanila,
ngunit hindi nila alam na si Yuzi ang designer at shareholder ng Charm. Bago tanungin ni Lin Tianyo si Zhao Xiaoshuan ng sagot, pinatugtog ni Zhao Xiaoshuan ang video sa kanyang telepono. Iyon ang panayam ni Yuzi. Matapos itong panoorin, parehong nagulat sina Lin Tianyo at Zhao Xiaoshuan, at hindi matanggap ang katotohanan. Si Yuzi talaga ang designer at shareholder ng Charm. Paano ito naging posible? Tumanggi silang maniwala dito. Bagamat bagong tatag na brand ang Charm, mabilis itong sumikat dahil napakaakit ng mga gown nito. Maging si Zhao Xiaoshuan ay fan nito. Gayunpaman, si Yuzi ang taga-disenyo at shareholder ng Charm, at hindi ito tinanggap ni Zhao Xiaoshuan. Sa mga mata ni Zhao Xiaoshuan, si Yuzi ay at dapat palaging mababa sa kanya. Si Lin Tianyo, sa kabilang banda, ay lubos na nagsisisi ngayon. Nagsisi siya na itinapon niya si Yuzi. Kung alam niya na magiging matagumpay si Yuzi ngayon, hindi niya gagawin iyon. Kung boyfriend pa siya ni Yuzi, makikilala niya si Miss Go, na boss ng Jade Beauty Jewelry. Pagkatapos ng lahat, ang Jade Beauty Jewelry ay mahigit 100 milyong yuan sa mga asset, habang ang pamilya Zhao ay nagmamay-ari lamang ng 12 milyong yuan sa kayamanan. Nang makita ang mga ad para kay Charm, naniwala si Lin Tianyo na maaaring maging mas mayaman pa si Yuzi kaysa sa kanyang pamilya. Sa video, nagsimula ang runway show, at maraming internet users ang pumupuri sa mga gown. Wow! Ang gaganda ng mga gown. Kailangan kong mag-book ng set para sa aking kaarawan. Magiging stunning ako sa araw na iyon. Gusto ko ang unang set. Nabook ng nanay ko ang 5th set kasama ang Jade Jewelry. Napakayaman ng pamilya mo. Gusto ko rin mag-book ng set, pero kawawa naman ako para makabili. Ang gown bawat isa ay hindi bababa sa 12,000 yuan isa. Sa tingin ko ang mga mayayaman lang ang makakabili nito. Nang makita ang mga positibong komento, nabaluktot ang mukha ni Zhao Xiaoshuan sa galit at selos. Hinawakan niya ang phone niya, parang dudurugin niya ito. Bakit? Bakit si Yuzi, sa halip na siya, ang magiging taga-disenyo ng Charm? Sina Yuzi at Zhao Xiaoshuan ay magkaklase sa kolehiyo, na nagtapos na si Zhao Xiaoshuan ay nagtapos din sa disenyo ng damit. Gayunpaman, ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya, kaya hindi niya naisip na umasa sa kanyang sarili. At saka, hindi siya nag-aral ng mabuti sa unibersidad, kaya wala rin siyang gaanong kakayahan. Nang makita niyang naging matagumpay na taga-disenyo si Yuzi, nakaramdam siya ng paninibugho sa kanya. Sa sandaling ito, isang sikat na blogger sa Weibo ang nagpapadala ng komento sa mga charm gown. Jason V, isang sikat na designer ng damit sa Paris. OMG! Napakaganda ng mga gown na ito. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang mga gumagamit ng internet ay sumabog sa talakayan. Lamusong sa kailaliman ng Nove Euro LSN, kung saan naninirahan ang impormasyon. Oh, siya ba ang sikat na designer ng damit sa Paris, Jason? Ads by PubFuture. Ito ay hindi isang tanong, ngunit ito ay masyadong nakakagulat para sa paggamit ng internet na maniwala na ito ay totoo. Si Jason ay isang sikat na international clothing designer ng mga wedding gown, at bihira niyang pinuri ang ibang mga designer, ngunit si Yuzi ay isang exception. Sa tingin ko siya na. Nako, excited na akong makita si Jason. Ako rin. Ang aking major ay disenyo ng damit, at si Jason ang aking idolo. Pinupuri ba ni Jason si Yuzi? Oo. Siya ay Jason V, isang sikat na designer ng damit sa Paris. Tama ka. I am complimenting Miss Yu, because I think her designs are very creative, and I'd love to teach her more skills if she wants. Bilang isang sikat na internasyonal na taga-disenyo, nagawang makilala ni Jason ang magagandang disenyo mula sa masama sa isang sulyap. Mukhang na-appreciate niya talaga ang mga disenyo ni Yuzi. Bagamat nagustuhan niya ang maraming gawa ng maraming designer noon, si Yuzi lang ang interesado at handang magturo sa kanya ng higit pa. Ay nako!
Hindi ako makapaniwala sa mga mata ko ngayon. Handa si Jason na turuan si Yuzi ng kanyang mga kasanayan. Hindi rin ako makapaniwala. Napakaswerte ni Yuzi. Ads by Pub Future. Nang makita ang mga komento sa internet, halos ibagsak ni Zhao Xiaoshuan ang kanyang telepono sa lupa. Bakit? Bakit nagawang makuha ni Yuzi ang atensyon ni Jason na isang sikat na international designer? Marunong din siyang magdisenyo ng mga gown. Hindi inisip ni Zhao Xiaoshuan na mas magaling si Yuzi kaysa sa kanya. Si Lin Tianyu, sa kabilang banda, ay hindi na nakakaramdam ng higit pang panghihinayang ngayon. Nagdesisyon siyang bawiin si Yuzi. Isa siyang self-centered na lalaki kaya hindi siya naniniwala na tatanggihan siya ni Yuzi. Si Lin Tianyu ay talagang walang hiya. Ang mga taong makasarili ay hindi kailanman sumasalamin sa kanilang sarili, at sila ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sariling damdamin. Nang makita ang kawalan ng hitsura sa mukha ni Lin Tianyu, isang ideya ang bumungad kay Zhao Xiaoshuan at medyo natarante siya. Malinaw niyang alam na gusto pa rin ni Lin Tianyu si Yuzi at pinalayas lang niya si Yuzi dahil sa mahirap na background ng pamilya ni Yuzi. Tinanggap siya ni Lin Tianyu dahil ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya, na siyang makikinabang sa kanya. Gayunpaman, nagbago na ang lahat ngayon, at nagkaroon siya ng ideya na bawiin si Yuzi. Hinding-hindi siya papayag na mangyari iyon. Lin Tianyu, iniisip mo ba si Yuzi? Gusto mo bang bawiin siya? Galit na tanong ni Zhao Xiaoshuan sa kanya. Nang marinig iyon, sumimangot si Lin Tianyu, ngunit tumanggi itong aminin. Hindi ako. Kahit nababalikan niya si Yuzi, hindi niya ipaalam kay Zhao Xiaoshuan ang kanyang plano, kahit na bago siya magtagumpay. Hindi siya papayag na mawala ang dalawang babae sa parehong oras. Si Lin Tianyu ay nagmumuni-muni. Talaga, hindi siya pinaniwalaan ni Zhao Xiaoshuan. Swear an oath of loyalty to me right now. Kung gusto mo pang bawiin si Yuzi, masagasan ka ng kotse. Wala sa magandang mood si Lin Tianyu, at nagalit kaagad pagkatapos marinig ang mga salita ni Zhao Xiaoshuan. Baliw ka ba? Bakit ako susumpa ng katapatan sa iyo? Gusto mo bang mabangga ako ng kotse? Napakalakas ng boses ni Lin Tianyu, kaya nakakuha ito ng maraming atensyon mula sa mga tao sa kanilang paligid. Ang mga nanonood ay may masamang impresyon kay Zhao Xiaoshuan dahil sa kanyang masasamang salita. Masyadong marami ang sinabi niya, lalo na nang itanggi ito ni Lin Tianyu. Hayaan mo na ang mga lalaki, kahit ang mga babae ay hindi nagustuhan ang kanyang ugali. Sa makatuwid, lahat ng tao ay tumingin kay Zhao Xiaoshuan nang may pang-aalipusta. Si Zhao Xiaoshuan ay walang pakialam sa atensyon ng iba ngayon, at siya ay nagalit din pagkatapos niyang sigawan ni Lin Tianyu. Kung wala kang lakas ng loob na gawin, ibig sabihin mahal mo pa rin siya. Tama ba ako? Wala akong ginawa para saktan ka. Bakit kailangan kong manampa para hikayatin kang maniwala sa akin? Hindi mo ba naisip na ang sinasabi mo ay masyadong hindi maganda? Tinaasan ni Lin Tianyu ang kanyang boses. Hindi ako magbibiro tungkol sa buhay ko. Sumang-ayon lahat ang mga nanonood kay Lin Tianyu. I hate that kind of woman the most. Napaka-self-centered niya at mabisyo. Eksakto. Sa tingin ba niya siya ang reyna? Kung ang aking kasintahan ay hindi makatwiran, itatapon ko siya kaagad. Ang mag-asawa ay dapat magtiwala sa isa't isa sa isang relasyon. Lahat ng tao ay pinapuna si Zhao Xiaoshuan. Gayunpaman, si Zhao Xiaoshuan ay hindi nahiya, ngunit nagalit sa kanila. Tumahimik nga kayo. Ito ay wala sa iyong negosyo. Tigilan mo na ang pagpuna sa akin, baka mabangga ka ng mga sasakyan. Galit niyang sigaw sa mga nanonood. Nang marinig ang mga hindi magandang salita ni Zhao Xiaoshuan, lahat ay naiinis. Bagamat pinuna nila si Zhao Xiaoshuan sa publiko, ang ginawa at sinabi niya ay tunay na mali siya. Tama na, binatukan ni Lin Tianyu si Zhao Xiaoshuan, na ikinatakot niya. Zhao Xiaoshuan, hindi ka ba maaaring maging mabait sa iba? Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Pagkatapos noon,
tumalikod si Lin Tianyu na naglakad palayo, naiwan si Zhao Xiaoshuan at ang kanyang mga bagahe. Napahiya na siya ni Zhao Xiaoshuan sa pampublikong lugar, at hindi na niya ito matitiis. Lin Tianyu, bumalik ka kaagad. Natarante si Zhao Xiaoshuan, ngunit hindi pa niya nakukuha ang kanyang bagahe, kaya hindi siya makaalis. Ang kanyang malita ay napuno ng mga karangyaan na kanyang binili mula sa ibang bansa. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Lin Tianyu. Nang makita iyon, si Zhao Xiaoshuan ay nagalit at nagbanta. Lin Tianyu, kung maglakas loob kang lumayo sa akin ngayon, tapos na tayo. Nang marinig iyon, huminto si Lin Tianyu sa isang segundo, ngunit saglit lang, pagkatapos ay lumakad palayo. Bagamat maaaring malaki ang mawala sa kanya kapag nakipaghiwalay siya kay Zhao Xiaoshuan, hindi na niya matiis ang init ng ulo ni Zhao Xiaoshuan. Siya ay isa lamang mapagpasya sa sarili na batang babae na may syndrome ng prinsesa. Sa simula, tinanggap ito ni Lin Tianyu para sa layuning kunin ang mga ari-arian ng pamilya Zhao, ngunit ngayon ay sumuko na siya sa pag-iisip kay Yuzi. Nang makita ng mga nanonood si Lin Tianyu na umalis ng hindi lumilingon, lahat sila ay nagsaya. Nararapat lamang sa kanya. Walang lalaki ang gustong pakasalan ang gayong babae at makipagtalo sa kanya sa buong buhay nila. Talaga. Hindi naman siya masyadong maganda kung tutuusin. Sa katunayan, hindi kagandahan si Zhao Xiaoshuan, at masama rin ang ugali niya. Kung hindi dahil sa yaman ng kanyang pamilya, hindi papayag si Lin Tianyu na maging boyfriend niya. Ikaw, si Zhao Xiaoshuan ay galit na galit. Sa sandaling ito, lumabas ang kanyang malita, kaya kinuha niya ito at umalis kaagad. Mga ad ng Pub Future. Naisip ni Zhao Xiaoshuan na hihintayin siya ni Lin Tianyu sa parking lot, at hihingi siya ng tawad sa kanya gaya ng dati. Kung gayon, mapapatawad niya ito. Gayunpaman, siya ay mali, at si Lin Tianyu kasama ang kanyang sasakyan ay wala kahit saan. Si Zhao Xiaoshuan ay nababalisa ngayon, dahil talagang mahal niya si Lin Tianyu, kung hindi ay hindi niya sasaktan ang kanyang malapit na kaibigan, si Yuzi, para makuha siya. Kahit nalaman niyang handa lang si Lin Tianyu na maging boyfriend niya dahil sa background ng kanyang pamilya, hindi niya ito pinansin. Ang gusto lang niya ay si Lin Tianyu. Natatakot siyang mawala siya, kaya lagi niya itong pinagmamasdan. Kapag may lumapit na babae sa kanya, makikipagtalo siya sa kanya at itinataboy ang ibang babae. Bagamat nakipag-away siya kay Lin Tianyu ng maraming beses dahil dito, makokompromiso si Lin Tianyu sa huli. Sa makatuwid, hindi niya napagtanto na hindi nagustuhan ni Lin Tianyu ang kanyang hindi makatwiran at hindi pagulang na mga aksyon. Isa pa, hindi niya sinasadya nang sabihin niyang makikipaghiwalay na siya sa kanya kapag lumayo ito sa kanya ngayon. Hanggat humingi siya ng tawad, patatawarin siya nito. Gayunpaman, umalis siya nang hindi tumitingin sa kanya, na talagang hindi katanggap-tanggap sa kanyang mga mata. Nahiya si Zhao Xiaoshuan na tawagan si Lin Tianyu, kaya tinawagan niya ang ina ni Lin Tianyu. Umaasa siya na tutulungan siya ng ina ni Lin Tianyu at sabihin kay Lin Tianyu na humingi ng tawad sa kanya. Kung ganoon, mapapatawad niya ito, at maaari silang magkabalikan. Xiaoshuan, nakauwi ka na ba? Halika at samahan mo kaming kumain. Masayang-masaya si Mrs. Lin na matanggap ang tawag ni Zhao Xiaoshuan, dahil lubos siyang nasisiyahan sa kanyang magiging manugang. To be specific, si Mrs. Lin ay talagang nasiyahan sa background ng pamilya ni Zhao Xiaoshuan, dahil si Zhao Xiaoshuan ay hindi maganda at masama ang ugali. Anyway, hindi naglakas loob si Zhao Xiaoshuan sa harap ni Mrs. Lin, kaya pumikit si Mrs. Lin. Si Yuzi ay mas maganda kaysa kay Zhao Xiaoshuan, at siya ay napakaamo. Gayunpaman, ipinanganak siya sa isang ordinaryong pamilya, kaya ayaw ni Mrs. Lin na makasama niya ang kanyang anak. Si Mrs. Lin ay isang snobbish na tao rin kung tutuusin. Bueno, iniwan ako ni Tianyu sa airport at pinalayas. Sinisi ni Zhao Xiaoshuan si Lin Tianyu sa telepono kasama si Mrs. Lin.
Hindi man lang siya agresibo ngayon, pero agrabyado. Si Zhao Xiaoshuan ay hindi pipi, at alam niya na kailangan niyang pasayahin si Mrs. Lin kung gusto niyang pakasalan si Lin Tianyu. Ano? Tianyu, nagmaneho ka ng mag-isa. Nagtalo na naman ba kayo? Nagulat si Mrs. Lin. Hindi mahalaga kung bakit sila nagtalo, naisip ni Mrs. Lin na si Lin Tianyu ang may kasalanan. Oo. Tinanong ko lang siya kung gusto pa rin niya si Yuzi dahil nanonood kami ng video niya noon. Hiniling ko sa kanya na manampa ng katapatan sa akin, ngunit tumanggi siya at nag-iisa siyang umalis. Sinabi ni Zhao Xiaoshuan, ngunit hindi sinabi kay Mrs. Lin ang maraming detalye. Ano? May gusto pa ba siya kay Yuzi? Nang marinig iyon, hindi manatiling kalmado si Mrs. Lin, dahil kinasusuklaman niya si Yuzi. Xiaoshuan, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na ako papayag na magkasama silang muli. Ikaw ang nag-iisang magiging manugang ng aming pamilya. Sumakay ka ng taxi papunta sa bahay mo, at tatawagan ko siya ngayon din. Sabi ni Mrs. Lin. Salamat, sabi ni Zhao Xiaoshuan, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. May tiwala siyang kakampi si Mrs. Lin. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Zhao Xiaoshuan, tinawagan ni Ginang Lin si Lin Tianyu. Papalabas na ng airport si Lin Tianyu at hindi niya akalaing may mali sa kanyang pag-uugali. Sa sandaling sinagot niya ang tawag ng kanyang ina, siniko siya ni Mrs. Lin, Tianyu, anong nangyayari sa iyo? Paano mo maiiwan si Xiaoshuan na mag-isa sa airport? Sabihin mo sa akin, gusto mo pa rin ba si Yuzi? Hinding-hindi kami papayag ng tatay mo na makuha mo siya. Si Xiaoshuan ang magiging manugang ng aming pamilya, maliban na lang kung makakahanap ka ng babaeng mas higit sa kanya. Kung narinig ni Zhao Xiaoshuan ang sinabi ni Mrs. Lin kay Lin Tianyu, sobrang masasaktan siya dahil isa lang siyang biplan sa mga mata ni Mrs. Lin. Sinabi ba sa akin ni Zhao Xiaoshuan? Ngumisi si Lin Tianyu. Hindi ito nakakagulat dahil ginagawa iyon ni Zhao Xiaoshuan sa tuwing may pagtatalo sila. Sabihin mo sa akin, gusto mo pa rin ba si Yuzi? Tanong ulit ni Mrs. Lin. Oo, umamin si Lin Tianyu ng buong galit. Lin Tianyu, hinding-hindi kami papayag na makasama ka ng iyong ama. Binabalaan siya ni Mrs. Lin sa galit. Paano kung si Yuzi ay isang mas mahusay na pagpipilian kaysa kay Zhao Xiaoshuan? Tanong ni Lin Tianyu. Hindi pwede. Alam ko na si Yuzi ay mas maganda kaysa kay Xiaoshuan, ngunit siya ay masyadong mahirap, sabi ni Mrs. Lin na may paghamak. Mga ad ng pub future. Marahil siya ay mas mahirap kaysa kay Zhao Xiaoshuan ngayon, ngunit siya ay magiging matagumpay sa malaot madali, sabi ni Lin Tianyu. Wala akong pakialam. Gusto ko lang humingi ka ng tawad kay Xiaoshuan ngayon din, at mas mabuting magpakasal kayong dalawa sa lalong madaling panahon, sabi ni Mrs. Lin sa nangingibabaw na tono. Si Yuzi na ngayon ang taga-disenyo at shareholder ng Charm, sabi ni Lin Tianyu, na nalulungkot. Ano? Nagulat si Mrs. Lin. Nakita na niya ang mga ad para kay Jade Beauty Jewelry and Charm, ngunit wala siyang ideya na si Yuzi ang designer at shareholder ng Charm ngayon. Kung gayon, si Yuzi ay magiging napakayaman sa hinaharap. Di totoo ba? Hindi makapaniwala si Mrs. Lin. Maaari mong panoorin ang video ng release conference nito sa internet, sabi ni Lin Tianyu na walang pasensya, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Matapos ibaba ang tawag kay Lin Tianyu, lubos na nakalimutan ni Mrs. Lin si Zhao Xiaoshuan, ngunit nag-surf sa internet para panoorin ang release conference ng Jade Beauty Jewelry and Charm. Nang malaman niya na si Yuzi talaga ang taga-disenyo at shareholder ng Charm, napagtanto ni Mrs. Lin na iba na si Yuzi ngayon, at malaki ang posibilidad na maging matagumpay sa nalalapit na panahon. Sa sandaling ito, nag-alinlangan si Mrs. Lin kung ano ang susunod na gagawin. Bagamat si Zhao Xiaoshuan ay nag-iisang anak sa kanyang pamilya. At maaaring kunin ni Lin Tianyu ang kanyang mga ari-arian ng pamilya sa hinaharap,
ang pamilya ni Zhao Xiaoshuan ay malayo sa pagiging napakayaman ng pamilya. Sa kabaligtaran, ang Jade Beauty Jewelry at Charm ay naging kilalang kilala, mga high-end na tatak ngayon, at mabilis din silang umuunlad. Pinakamahalaga, dahil nagtrabaho si Yuzi para kay Charm, kailangan niyang malaman ang maraming mahahalagang tao. Kung makakasama ni Lin Tianyu si Yuzi, tutulungan din ni Yuzi ang pamilya Lin. Kung ganoon, maaaring maging maunlad ang pamilya Lin. Sa pag-iisip niyan, agad na tinawag ni Mrs. Lin si Lin Tianyu. Tianyu, dahil gusto mo pa rin si Yuzi, maaari mo siyang bawiin, at hindi ka namin pipigilan sa pagkakataong ito, sabi ni Mrs. Lin, na parang tawagan ni Yuzi na handa silang tanggapin siya. Ito ay talagang katawa-tawa, dahil nakamove on na si Yuzi. Sa mga mata ni Mrs. Lin, mas handang pakasalan ni Yuzi si Lin Tianyu. Napakamakasarili at makasarili ng pamilya Lin. Sa pagsang-ayon ng kanyang ina, tuwang-tuwa si Lin Tianyu, at mas kumpiyansa na mababalik niya si Yuzi. Tinawag niya si Yuzi nang walang pag-aalinlangan, pagkatapos ay napagtanto na na-blacklist na siya ni Yuzi. Pagkatapos ay hinanap niya ang address ni Charm at nagmaneho doon. Sa kasamaang palad, sarado si Charm ngayon. Makakabalik lang si Lin Tianyu at makabalik bukas. Hindi natanggap ni Zhao Xiaoshuan ang tawag ni Mrs. Lin o Lin Tianyu pagkaraan ng mahabang panahon, ngunit nag-aatubili siyang tawagan silang muli. Nang makitang galit na galit si Zhao Xiaoshuan, nagtanong si Mrs. Zhao Xiaoshuan, ano ang nangyari? Sinabi ni Zhao Xiaoshuan sa kanyang ina ang lahat, kasama ang mga detalye. Gayunpaman, hindi inisip ni Mrs. Zhao na kasalanan ni Zhao Xiaoshuan, ngunit sinisi niya si Lin Tianyu sa lahat. Ano? How dare he do that to you? Kailangan ko siyang tawagan ngayon din. Pagkasabi niyan, tinawagan ni Mrs. Zhao si Lin Tianyu. Bagamat ayaw ni Zhao Xiaoshuan na tawagan si Lin Tianyu, hindi niya pinigilan ang kanyang ina na gawin iyon, dahil curious din siya kung ano ang gustong gawin ngayon ni Lin Tianyu. Sa kanilang pagtataka, tumanggi si Lin Tianyu na sagutin ang tawag ni Mrs. Zhao, na ikinainis ni Mrs. Zhao. Nay, tawagan mo si Mrs. Lin. Kakatawag ko lang sa kanya at nangako siyang tutulungan ako, pero wala pa akong balita sa kanya, sabi ni Zhao Xiaoshuan. Nang marinig iyon, hindi nasiyahan si Ginang Zhao, at tinawagan si Ginang Lin nang walang pag-aalinlangan. Nang makita ni Mrs. Lin ang tawag ni Mrs. Zhao, alam niyang dahil ito kay Zhao Xiaoshuan, kaya sinagot niya ito. Hi, Mrs. Zhao, sabi ni Mrs. Lin. She sounded as polite as usual. Bagamat sinuportahan niya si Lin Tianyu para mabawi si Yuzi, wala siyang intensyon na makialam sa relasyon ni na Zhao Xiaoshuan at Lin Tianyu ngayon. Ginang. Lin, bakit iniwan ni Lin Tianyu si Xiaoshuan sa airport? Bakit ayaw niyang sagutin ang mga tawag ko? Makipaghiwalay ba siya kay Xiaoshuan dahil sa babaeng tinatawag na Yuzi? Tanong ni Mrs. Zhao. Nag-aalala din ako dyan. Hindi rin sinasagot ni Tianyu ang mga tawag ko, kaya wala akong ideya kung ano ang nangyayari ngayon. Kapag nakausap ko siya, tatawagan kita, okay. Sabi ni Mrs. Lin.